Hello! Doon sa part 1 ng video series na ginawa natin ngayon, sinasabi natin doon na ang susunod nating talakayan ay yung Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At sinabi natin na sa Section 3 ng nasabing batas, doon nakapaloob o ini-enumerate kung ano yung tinuturing na Corrupt Practices Act. At dito, umpisahan natin kung ano ba yung nakalagay sa Section 3A ng batas na iyon na sinasabing corrupt practices. Sa Section 3A, sinasabi na persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of the latter, or allowing himself to be persuaded, induced, or influenced to commit such violation or offense. So sa Section 3A, sinasabi dito na tinuturing na isang corrupt practices act kung ang isang public officer ay inuudyukan, kinukumbinsi o iniimpluwensyahan niya yung kanyang kapwa public officer na gumawa ng violation sa mga rules and regulations na duly promulgated by competent authority. Ibig sabihin na yung rules and regulations na inuudyukan siya or inuumpluwensyahan siyang i-violate ay isang rules and regulations na legally promulgated, hindi yung hindi illegal na mga rules and regulations. Dapat legal yung rules and regulations. Or kinukumbinsi siya, inuudyukan siya, inuumpluwensyahan siya na gumawa ng offense na may kinalaman sa kanyang official function o official duties. Halimbawa, yung isang member ng Bids and Award Committee, sinabihan siya ng kanyang kapwa officer, public officer, o kapwa member din ng Bids and Awards Committee na, itong applicant ito, itong bidder na ito, siguraduhin mong hindi ito makasali ha. Ayusin natin yan para ang manalo sa bidding, itong bidder na paborable sa atin kasi may makuha tayo dito. So, violation yun, inuudyukan siya, inuumpluwensyahan siya, inutusan siya, kinumbinsi siya na mag-violate ng isang bagay o gumawa ng offense na may kinalaman sa kanyang trabaho bilang member ng Bids and Awards Committee. At base dito, hindi lamang yung nag-influensya or nag-induced or nagkumbinsi sa isang public officer na pasan, pati yung officer na pumapayag siya na impluwensyahan siya, kumbinsihin siya na gumawa ng violation o gumawa ng labag sa batas na may kinalaman sa kanyang official duties, pati siya ay may violation din. Paparusahan din siya sa ilalim ng batas na ito, Section 3A ng Republic Act 3019.